Noong 2012, nagtatrabaho si Dave Krupa sa isang auto repair shop sa Omaha, Nebraska. Noong panahong iyon, umaasa siya sa panibagong simula sa buhay dahil kakahiwalay lang niya sa kanyang long-time girlfriend na si Amy Flora, kung saan may dalawa siyang anak. Hindi nagtagal ay nagpasya siyang mag-sign up para sa isang online dating site, at dito niya nakilala si Liz Golier. Nagsimulang magkita ang dalawa, ngunit ipinaalam ni Krupa kay Golier na hindi siya naghahanap ng anumang seryosong relasyon at si Golier na isang solong ina, ay masaya sa kaayusan na iyon. Ilang buwan pagkatapos makilala niya si Golier, nakita ni Krupa si Carrie Farver nang pumasok ito sa shop. Hiniling ni Krupa kay Farver na makipag-date, kung saan napag-usapan nila na wala sa kanila ang naghahanap ng eksklusibong relasyon. Sa loob ng ilang linggo ng pagkikita ni Krupa at Farver, sinimula ni Dave Krupa na muling pag-isipan ang kanyang pangako sa sarili na bachelorhood. Si Farver naman gusto pa rin na panatilihing casual ang mga bagay. Ngunit pumayag siyang manatili sa tinitirahan ni Krupa ng ilang gabi noong Nobyembre taong 2012 dahil may ginagawa si Farver na isang malaking proyekto para sa kanyang trabaho, at ang apartment ni Krupa ay mas malapit sa kanyang opisina kaysa sa kanyang tahanan. Ang huling pagkakataong may nakakita kay Carrie Farver na buhay ay noong Nobyembre 13, 2012. Nagpalipas siya ng gabi kasama si Krupa, at hinalikan siya nito habang paalis siya papuntang trabaho. Pagkalipas ng ilang oras, nakatanggap si Krupa ng kakaibang text mula kay Farver. Sinabi ni Farver sa text kay Krupa na gusto niyang opisyal na lumipat na sa tinitirahan ni Krupa, sa kabila ng katotohanan na napag-usapan na nilang panatilihing casual ang relasyon, pero si Krupa ay magalang na tumanggi, at agad naman itong nakatanggap ng galit na mensahe bilang tugon. Nagsimula ring makatanggap ng mga text ang pamilya ni Farver. Ang kanyang ina na si Nancy Rainey ay nakatanggap ng mensahe mula kay Farver na nagsasabing lumipat na siya sa Kansas para sa isang bagong trabaho at makikipag-ugnayan siya para makipag-ayos tungkol sa pagsundo sa kanyang 15 taong gulang na anak na lalaki na si Max. Naisip ni Rainey na kakaiba ito, ngunit nang ma-miss ni Farver ang kasal ng kanyang kapatid sa ama at ang libing ng kanyang ama, alam niyang may isang bagay na lubhang mali. Sinubukan umano ng mga awtoridad na makipag-ugnayan kay Farver, ngunit nang makatanggap sila ng mga mensahe mula sa numero ni Farver na humihiling sa kanila na pabayaan siya, at nang marinig ang sinabi ni Rainey na si Farver ay dati nang na-diagnose na may bipolar disorder, itinigil nila ang pakikipag-ugnayan, dahil ipinapalagay ng mga investigator na tumigil si Farver sa pag-inom ng kanyang gamot at umalis ng kusa. Noong ika-17 ng Agosto taong 2013, tinawagan ni Liz Golier si Dave Krupa sa takot sa mga text na natanggap. Sa loob ng maraming buwan, nagbonding ang dalawa sa mga nagbabantang mensahe na pareho nilang natatanggap mula kay Carrie Farver. Isang araw sinabi ni Golier na ang kanyang bahay ay nasunog at ang kanyang mga minamahal na alagang hayop ay namatay sa apoy. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Krupa ng text mula sa numero ni Farver na nagsasabing, "Hindi ako nagsisinungaling, sinunog ko ang masasamang bahay na iyon. Sana ay mamatay at ang kanyang mga anak dito." Nagsimula ring makatanggap si Krupa ng mga text na nagbabalangkas ng eksakto kung ano ang kanyang ginagawa o kung ano ang kanyang suot sa sandaling ito.
Papasok ang ilan sa mga mensaheng ito habang nasa kwarto siya ni Gollier at nakikita niyang hindi niya ginagamit ang kanyang telepono noong panahong iyon, kaya wala siyang dahilan para maghinala na si Gollier ang nagpapadala ng mensahe. Nang palitan ni Krupa ang kanyang numero sa telepono, ang mga mensahe ay huminto saglit. Noong Pebrero taong 2015, lumipat siya sa Iowa, at huminto siya sa paggugol ng mas maraming oras kay Gollier. Sa parehong oras na iyon, ang mga detective ay nagsimulang maghukay ng mas malalim sa kakaibang pagkawala ni Carrie Farver. Noong 2015, ang mga detective na sina Ryan Avis at Jim Doty ay nagsimula ng isang buong pagsisiyasat sa kinaroroonan ni Farver. Naghinala ang mga detective na patay na si Farver, at hindi lang nila sigurado kung kailan o paano siya namatay. Hinalughog ng mga investigador ang inabandonang sasakyan ni Carrie Farver at nang suriin nilang muli ito ng mas maigi noong 2015, nakakita sila ng mga mantsa ng dugo sa ilalim ng tela ng upuan ng pasahero. Nai-download din nila ang mga nilalaman ng mga telepono ni Krupa at Gollier para sa kanilang pagsisiyasat, at may natuklasang kakaiba ang digital forensics. Nagpakita ang device ni Gollier ng ebidensya na mayroon siyang mga larawan ng kotse ni Farver, 20 hanggang 30 na pekeng email account, at isang app na nagpapahintulot sa kanya na mag-schedule ng mga text message na ipapadala sa hinaharap. Tinutukan ng mga investigador si Gollier, at nang maghinala si Gollier na baka kasama siya sa pinaghihinalan, sinabi niya sa mga investigador na iniisip niya ang dating kasintahan ni Krupa na si Amy Flora ang pumatay kay Farver at siya ang nanliligalig sa kanila noon pa man. Di nagtagal pagkatapos ng pag-uusap na iyon, tumawag si Gollier sa 911 mula sa Big Lake Park na nagsasabing binaril siya ni Flora sa binti. Lingid sa kanyang kaalaman, may matibay na alibay si Flora. Hinanap ng mga detective ang tablet ni Gollier at sa SD card, natagpuan ng pulisya ang libu-libong tinanggal na mga imahe kabilang ang isa sa naaagnas na katawan ni Carrie Farver. Sinaksak ni Gollier si Farver hanggang sa mamatay sa kanyang sariling sasakyan noong bandang 13 ng Nobyembre taong 2012. Pagkatapos ay gumugol siya ng 3 taon sa pagpapadala ng 15,000 email at hanggang 50,000 text message na nagpapanggap bilang si Farver upang takpan ang kanyang pagpatay na krimen. Sinunog pa niya ang sarili niyang bahay, pinatay ang kanyang mga alagang hayop, at binaril ang sarili sa binti para isagawa ang kanyang mga kasinungalingan. Noong 2017, hinatulan si Liz Gollier ng first-degree murder at second-degree arson. Siya ay sinintensyahan ng habang-buhay na pagkakulong ng walang posibilidad ng parol. Si Dave Krupa ay naiwang nakatulala sa kung paano naganap ang pagsisiyasat at nasabi niya na, "Gusto kong umalis si Liz at huwag nang gawin ito sa sinumang muli." Si Nancy, Rainey, at ang anak ni Carrie ay nangunguna sa lahat sa aking isipan.